Tayo manalangin. Sa ano bro? Lord, thank you po Lord sa gabi nito kung saan kami po ay nandito sa Pilay na kasama namin si Bro Inocencio na mag-Bible preaching Lord. Tayo, sana Lord may maganda kaming matutunan sa kanyang pag bigay ng kaalaman sa aklat ng Bible. Tayo po Amen. na mabigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman dyan sa Bible Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Ang ating topic, buhay, tungkol sa buhay ng tao. Ito nga yung sinasabi sa aklat ng Jeremiah, chapter 10, verse 20. Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili ng buhay at walang nakatitiyak ng kanyang sasapitin. Amen? Na walang taong may hawak ng sarili ng buhay. Amen? No, wala. At sinasabi niya dito, walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. Kaya, masama yung maghalo ng kapwa. Kasi hindi mo natitiyak ang sapit ng taong ito. Ito, basaborero. Ito, holdapper. Ito, magnanakaw. Ito, sugarol. Hindi natin natitiyak yung kanyang sasapitin. May mga ipinahihintulot ng Panginoon na maranasan yung ganitong buhay. Sapagkat lahat tayo ay malayo sa Diyos. Lahat tayo ay sinasabi nga ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay lumis ng landas. Amen? Sino mang tao yung naranasan yung buhay na makasalanan, yung buhay na makasalibutan, sapagkat tayo nga ay malayo sa Diyos. Ganun pa man, sinabi dito sa aklat ng Jeremiah chapter 10 verse 20, Panginoon, alam ko po na ang buhay ng tao ay hindi kanya. Hindi siya ang may hawak ng kinabukasan niya. Amen? Hindi natin alam yung may hawak, yung hawak ng kinabukasan. Ako, nagpapatuto ako sa inyo, dati akong drug lord, nagtitinda ng shabu, nagtitinda ng marijuana, babaero din ako. Malakas ang loob ko pagdating sa babae. Ilang beses akong nabigo o ilang beses akong nabasted, pero ilang beses din akong marami na pasagot ng babae. Ganun kalakas yung loob ko na wala akong sino-sino. Basta may nakita akong babae na type ko, kukuhaan ko yung number, mag-e-effort ako, papakita ko sa iyo pagmamahal sa kanya. Marami akong beses na nabigo, nabasted. Marami din akong beses na napasagot ng babae. Ganun ako. At sakit ako sa uli ng magulang, sakit ako sa uli ng barangay. Started ako ng paternity. Nagsasyabu ako, nagmamariwana ako, hindi lang ako magamit, nagtitinda din ako. Pero binabanggit ka dito ng Jeremiah chapter 10 verse 20, Panginoon, alam ko po na ang buhay ng tao ay hindi kanya. Hindi siya may hawak ng kinabukasan niya. Amen? Ito ako nagpapatuto sa inyo kung paano ako binago ng Panginoon. Kung paano ako ito ngayon nakatayo sa inyo, na ang hawak-hawak, hindi na baraha, hindi na alak, hindi na kamay ng babae, kaliwat kanan, harap likod, hindi na siya buwang hawak, hindi na sigarilyo ang hawak, hindi na bara ang hawak, ang hawak, Biblia, ibinabahagi sa inyo, ipinapahayag sa inyo, itinuturo sa inyo ang mabuting balita sapagkat nabago yung buhay ko nung tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. Kailangan ng tao si Kristo sa ating buhay sapagkat si Kristo, sinasabi ng Biblia, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang hindi nalikha sa pamamagitan niya. Amen? Kaya anumang bagay na narito sa lupa, may buhay man yan o wala, lalo na yung may buhay. Ang Diyos lang ang may alam yung sasapitin ng tao, yung kinabukasan ng tao. Pero ganun pa man, ang Diyos talaga, sa yung may control ng buhay ng tao, sa yung may hawak ng buhay ng tao. Kasi lahat tayo makasalanan. Walang perfectong tao, walang matuwid yung sabi ng Biblia, lahat tayo makasalanan.
lahat tayo tinawag ng Panginoon, tayo mga makasalanan. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Sinabi dito sa Lucas chapter 5 verse 31 hanggang 32, sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Amen? Sa ni Jesus na parito, hindi nangangailangan ng manggamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Lahat tayo, no, kailangan natin ng manggagamot. No? Kasi lahat tayo may sakit. Pinabanggit dito, no, naparito ako upang tawagin. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kasi wala namang matuwid eh. Sinabi ng Biblia. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Amen? No, ang tao lalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, sapagkat si Jesus yung tagapamagitan sa Diyos, siya din yung tagapamagitan sa tao. No? Lalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sinasabi dito, upang magsisi. Amen? Kasi makasalanan tayo eh. Makasalanan tayo. At ito nga binabanggit dito sa mga taong makasalanan. Sa unang Korinto chapter 6 verse 9 hanggang 10, hindi ba niyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Amen? At marami pang iba, no? Walang bahagi sa karya ng Diyos. Kaya tayo mga makasalanan, wala tayong bahagi sa karya ng Diyos. Ang magiging bahagi natin, impyerno. Ang magiging bahagi natin, kapamakan, dahil sinabi ng Biblia, no, walang makasalanang makakarating sa langit. Walang makasalanang pupunta ng langit. Amen? Sila lamang mga pinabanal ng Diyos, pinabaging banal ng Diyos. Sila lamang mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ito nga binanggit sa aklat ng Juan chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak kundi pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Amen? No, binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Binigyan tayo ng pag-asa sa pamamagitan ni Jesus. Sinabi ng Juan chapter 3 verse 16, sino mang sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya, ay sino mang sumampalataya sa Kanya, no, sa buktong na anak, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at di mapapahamak. Amen? Yung pag-asa nito ay pangawakan natin. Amen? Ganyan yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Sinong magulang ibibigay ang anak sa kasalanan ng isa, sa kasalanan ng dalawa, tatlo, apat, o kasalanan ng marami. No, walang magulang na ibibigay ang anak sa kasalanan ng isa. No? Kasalanan na yun eh. O kasalanan na yun, bakit bibigay natin yung anak natin para magdusa? Di ba wala? Tanging yung Ama lang ang kagawa na yun. Yung Diyos na ating Ama nasa langit, siya lang yung nakagawa. Kaya nga walang papantay sa Diyos. No, walang hihigit sa pag-ibig ng Panginoon. Walang magbibigay ng anak para sa kasalanan ng isa. Wala. Ni isa. Kasalanan dalawa, kasalanan lahat wala. Amen? Tanging ang ating Amang nasa langit, ibinigay ng kanyang buktong na anak upang sinumang sumampalataya sa Kanya, di mapahamak kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Sinasabi dito na ang mga makasalanan, no, sila'y magsisi. No, pagsisihan natin talikuran ng ating mga kasalanan. Amen? Sa aklat ng Juan chapter 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumapit. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo siya. Tingnan ninyo, siya ang koldero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ulitin ko sa aklat ng Juan chapter 1 verse 29. Kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo,
Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Amen? No? Kaya no, yung pagkakataon, no, yung opportunity ay ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Sinabi ni Juan, tingnan niya siya. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Si Jesus yung tinutukoy ni Juan. Kaya, no, si Jesus yung magbabago sa ating buhay. Si Jesus yung tutulong sa atin upang makalaya tayo sa anumang uri ng kasalanan, sa anumang uri ng kasamaan na nakamulatan natin, nakagisna natin, no, pinaniwalaan natin. No, si Jesus yung tutulong sapagkat kung paano sa pamamagitan ni Jesus nilikha ang lahat ng bagay, walang anumang hindi magagawa ang Diyos, no, sa pamamagitan ni Jesus. Walang hindi makakaya ang Diyos, walang imposible sa Diyos. Through Jesus, yung magagawa ng Diyos na tayo ay baguhin ang buhay upang makasunod tayo sa kalooban niya. Maraming nagpapatotoo, no, kung paano nila nakatagpo at nakilala ang ating Panginoong Jesus. Amen? Pinapatotoo nila, no, sila na dating drug addict, tulad ko na dating mamamatay ka, iba pa, mamamatay tao. Yung iba pa, sindikato, yung iba pa, rebelde, no, NFA, yung iba pa, mga drug lord, no? Nung nakatagpo nila at nakilala nila ang Panginoong Jesus, no? Nung doon nila itinalaga yung buhay nila, isinuko yung buhay nila, no? Pag nakita ng Panginoon yung puso natin, yung pagnanasa natin na magpabago sa Kanya, magpatuloy sa Kanya, no, ay walang imposible, walang di mapangyari na babaguhin ng Diyos yung buhay natin. Amen? Ipapaunawa, ipapaintindi ng Diyos sa atin, through Jesus, yung mga bagay na panlangit. Sapagkat tayo namumuhay sa panlupa. Amen? Sa pamamaraan ng mundo ito. Amen? Kapag tayo, amen, nagsuko ng buhay, buong puso tayo sumampalataya sa Panginoon, sabi ng kasulatan, walang imposible. No? Sa harapan ng mga tao, ng magulang mo, ng mga kaibigan mo, na makilala mo, magpapatotoo, katulad ng mga taong buong pusong nagsisitong malikot sa kanilang mga kasalanan. Magpapatotoo sila. No? Sila nabago ang buhay. Sila pinagpahal ang buhay. Pinaginhawa ang buhay. Sila nagpagtagumpayan ng mga bagay sa mundong ito. Amen? Walang tutulong sa iyo. Sinasabi dito, si Jesus, no? Siya yung kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan upang makalaya tayo sapagkat tayo bilanggo. Amen? Bilanggo tayo ng mundong ito. Ang mundong ito ay makasalanan. Ngayon, para makalaya tayo, si Jesus. No? Si Jesus yung susi. Amen, sapagkat si Jesus yung tagapamagitan sa Diyos, si Jesus din yung tagapamagitan sa tao. Walang ibang tagapamagitan. Hindi sila, hindi sino mang nabubuhay dito na sinugo ng Diyos, kundi ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos ay si Jesus. Amen? Si Jesus yung magbibigay ng karunungan at kaalaman sa atin upang mamuhay tayong panlangit. Amen? Yan. Sabay lang ako manalangin ng mga isang minuto lang. Sabayan niyo ako, ha? Isang minuto lang. Habang pinanalangin, sabayan niyo ako bilang pagtanggap, pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Mahal naman na sa langit. Mahal naman na sa langit. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa gabing ito. sa gabing ito. Tinatanggap po kita Tanggap po kita sa aking buhay. sa aking buhay. Naniniwala po ako Naniwala po ako sa mabuting balita sa mabuting na balita aking tinanggap. na aking tinanggap. Patawarin po ninyo ako, Panginoon, Tawarin mo ako sa aking mga makasalanan. sa aking mga kasalanan. Panginoon, Panginoon, samahan po ninyo ako samahan po niyo at ako palakasin, at palakasin, magawa magawa ng mga bagay-bagay ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng
magbibigay sa ng kaluwalhatian. ng kalawalati. Mahal na Ama, Mahal na Ama, itala niyo po aking pangalan ay pangalan sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay at maging bahagi, Panginoon, at maging bahagi ng Panginoon inyong kaharian ng iyong karyan sa daigdig na ito sa daigdig ay na maging ilaw at asin ay maging ilaw kasi sa karangalan sa kapurihan mo. sa pangalan ng Ito aking panalangin ito ay sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Amen. Praise God. Tayo magpalakpak sa Panginoon. Ako'y manalangin. Bilang pagkatapos, mahal na Ama na nasa langit, maraming salamat Panginoon sa mapagpalang gabi ito. Salamat mo sa buhay ng mga kasama ko Panginoon. Mga kapwa ko security guard Panginoon, salamat sa buhay nila. Pagpalain niyo po ang buhay nila. Panginoon, ang iyong salita, gaya nga po ng binhi, Panginoon, ay yung binhi ito Panginoon, itong salita ninyo ito Panginoon, ay magbunga, lumago po sa kanilang puso at isip. Lord, katagpuin niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, lakas upang lakaran, Panginoon, upang kasama na yung Panginoon, mamumuhay sa kalooban niyo. Panginoon, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karunungan at kalaman upang, Lord, magawa nila yung kalooban mo at maiwasan, Panginoon, yung mga bagay na kinapuputan mo. At maging bahagi, Panginoon, ng pamilya niyo, Panginoon. Maging bahagi, Panginoon, kasama namin, bibigyan ka ng papuri, parangal, bibigyan ka ng ngiti, saya, tuwa, galak sa iyong mga mata at mga labi. Sa iyong mukha, Panginoon, bibigyan ka ng saya. Lord, maraming salamat po. Pinupuni kita, pinasasalamatan. Patuloy niyo kami samahan, Panginoon, sa mga masasamang nilalang, sa daigdig nito, sa mga masamang gawain, sa mga masamang buhay, Panginoon, na nakamulatan, nakasanayan, nakalakihan po ng mga hingilan nito, Panginoon, ng mga nilikha nito, Panginoon. At Panginoon, gamitin niyo sila, Panginoon, yung buhay nila. Gamitin niyo sila, Panginoon, ilaw at asin sa mundong ito, upang pangalan niyo, Panginoon, ay patuloy, Lord, magkaroon ng kapangyarihan, magkaroon ng bisa po sa kanilang buhay. Lord, samahan niyo po sila, banal na Espiritu, Panginoon, unahin po patuloy, Lord, maghari manasa kanila, kapagtagumpayan nila, Panginoon, ang mundong ito at magbigay bigay sila, Panginoon, ng papuri, parangal habang sila po'y nabubuhay. Maraming salamat, Ama, papuri sa iyo, parangal sa iyo. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus ang natin magsabi ng Amen. 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 Praise